ilalagay niya pala ako sa kapahamakan. Inamin din niya na lahat ng akusasyon na sexual laban kay Kibuloy na inaakusa ng mga lumabas na pastoral ay totoo. Inamin din ni Patricia na inaalay nila ang katawan, isip, kaluluwa at spirito nila kay Kibuloy para sa mga sexual na gawain. Ako ay dating membro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC simula nung ako ay grade 5. Naging membro ako ng KOJC dahil in-endorse ako ng aking mama matapos siyang maging avid televiewer ni Pastor Kibuloy. Ayon sa kagustuhan ng mama ko, napagdesisyonan niyang ilagay ako sa KOJC para mapunta ako sa safe environment kasi natatakot siya na may mangyari raw masama sa akin kasi may itsura daw ako. Napaka-welcoming ng mga membro ng KOJC sa amin kasi kusa naman kaming nag-attend ng service worship nila. Sa pagkakataong iyon, nakuha namin ang atensyon ni Nelly Canada na sa pagkakaalam ko ay may mataas na katungkulan sa Jose Maria College o JMC bilang Dean o Administrator. Pagkatapos ng worship, in-invite kami ni Mama na ipakilala kay Kibuloy sa dating Victoria's Building, kung saan doon kumakain si Kibuloy. Nelly Canada also let me meet Pastor Kibuloy. Sa aking pagkakaalala, 12 years old ako that time. Narinig ko si Kibuloy na sinabihan si Nelly Canada na patirahin ako sa dorm. Ipinakita sa amin ang mga kwarto doon sa dorm at maayos naman ang mga kalagayan nito. At simula noon, doon ako pinatira sa loob ng compound. Sa pang-araw-araw na pamumuhay doon, tinuruan kami na lahat ng gagawin namin ay nakabase sa schedule. Sa umaga, magigising kami para mag-devotional na alas 4 o alas 5. Pagkatapos ng devotional, gagawin namin ang mga assigned tasks o work job. Naalala ko din na kapag gusto namin lumabas ng compound, madaming dadaan ang proseso at hindi sa lahat ng pagkakataon ay mapapayagan lumabas ng compound. Palaunan, na-assign ako sa pastoral department. Meron pa din akong work job at minsan nag-serve ng pagkain ni pastor. Sa panahon iyon, napapansin ko parati niya kasama sa kainan si Stephanie Ibarra, na isa ring pastoral sa inner circle. Sa pagkakaalam ko at alam din ng lahat na paborito ni Pastor si Stephanie Ibarra. Parati kasama ni Kibuloy si Stephanie kahit saan siya magpunta. Mga taong 2017, naimbitahan ako na kumain sa JMC lobby kasama si Kibuloy at ng iba pang mga inner pastoral. Nalaman ko kalaunan na kapag nakakasama ka na sa ganitong groupings ay malapit ka na mapagbilang sa inner pastoral. Pagkatapos ng mga ilang buwan, isang gabi, inibita ako ng isang inner pastoral na si Patricia. Sabi niya sa akin, Marie, pinapatawag ka ni Sir kasi sabay daw tayo maghilot, be presentable. Pagdating namin doon, binulungan ako ni Patricia na pumesto sa may kaliwang paa ni Kibuloy. Hinilot ni Patricia ang kanang paa habang ako ay nagsimula na maghilot sa kaliwang paa. Nung nanging pastoral na ako, pinagbawalan ako ng mga nakakatandang inner pastoral na pumunta sa mga lugar na madaming lalaki o makipagkaibigan sa mga lalaki. Noong February 2023, dahil sa kagustuhan kong makapag-aral ng kolehiyo sa labas at sa paniwala ko naman may kakayanan akong makapag-aral, lumayas ako sa KOJC compound at hindi na bumalik doon. Noong araw na mismo na iyon, pumunta ako kay Patricia dahil alam kong lumayas na din siya sa KOJC compound sa panahong iyon. Doon ko nalaman na inutusan siya ni Jacqueline Roy na ihanda ako para maging membro ng inner pastoral. Sinabi ni Patricia na kinausap din siya ni Kibuloy para ihanda ako na maging membro ng inner circle. Inamin din niya na lahat ng akusasyon na laban kay Kibuloy na inaakusa ng mga lumabas na pastoral ay totoo. Inamin din ni Patricia na inaalay nila ang katawan, isip, kaluluwa at spirito nila kay Kibuloy para sa mga sexual na gawain. At nung nalaman ko iyon, nagtapo ako kay Patricia kasi pakiramdam ko, ilalagay niya pala ako sa kapahamakan at hindi niya ako sinabihan sa mangyayari sa akin. Kaya ako nagsasalita ngayon dahil as former member, alam ko na buong operasyon ng KOJC ay bawang panlilin lang lamang.